Mga librong magandang basahin ng mga taong gustong magsimula ng negosyo. Hello guys! Jerome na naman. So yun na nga mga kayamies. Gusto kong i-share sa inyo ang ilan sa mga libro, 3 specifically, na magandang basahin ng mga gustong magsimula ng negosyo. Ang una dyan ay ang librong ito, Go Negosyo, 21 Steps to Start and Grow Your Business. Actually guys, may first version ito, yung kulay dilaw. Yun yung talaga yung pinaka nabasa ko na unang-una, no? Then, actually, almost same content lang sila. Meron lang mga bagong updates na ginawa dito sa librong ito. It's Mastering Self, Mastering the Opportunity, and Mastering Setup. Ito rin yung libro na nagbigay sa akin ng glimpse kung paano makapag-start ng negosyo in a right process, no? Kung wala yung libro na to, lalo na yung kulay dilaw kasi yun yung meron ako, malamang sa malamang hindi ka agad daw nakapagsimula ng negosyo noong mga panahon na yun. Ang next libro ko na recommended sa mga gusto magsimula ng negosyo ay itong libro ng idol kong negosyante, Injap Sia, Life Principle of Injap Sia. Basically, para siyang talambuhay, no? However, nandito sa librong ito yung kanyang mga pinaniniwalaan, mga prinsipyo niya sa buhay. So trivia din, no? Dito sa librong ito, ipinakita rito na si Injap Sia pala ay nanalo sa isang contest ng Nestle. Nanalo siya ng isang kotse. So dito rin, pinaliwanag dito sa libro niya kung bakit Mang Inasal ang pangalan ng Mang Inasal. Kasi first ay si Injap Sia ay mahilig siyang mag-personify ng pangalan ng kanyang business. Kaya merong Mang dun sa Mang Inasal, sabi niya, pag sa salitang Hilugay nun, ay pag nilagay mo ang salitang Mang, ibig sabihin nun ay it's a friendly call or a friendly invitation. Kaya pag sinabi mong Mang Inasal kita, ibig sabihin nun, iniimbitahan mo yung kaibigan mong kumain sa Mang Inasal. At syempre, maganda naman doon, under-rice sila. Shinare dito ni Injap Sia rin na ang reason bakit hindi nagninegosyo ang mga Pilipino, although gusto ng mga Filipinos ang idea ng entrepreneurship, pero bakit hindi sila nakapagsimula ng negosyo? Dahil sa fear of failure. Actually guys, it's a light read. Light read lang to, no? Manipis na puro nga picture, karamihan nyo nandito eh. Good reads sa mga gusto mag-start ng negosyo. Lalo na kung idol nyo si Injap Sia. Gaya ko. At ang pinakahuli, at ang sinasabi nilang number 1 personal financial book of all time. Bestseller talaga to, no? Ito na yon, Rich Dad, Poor Dad. So, Rich Dad, Poor Dad, ano kasi ito eh? It's all about rich mindset and poor mindset father. Yung father nung best friend niya, meron siyang rich mindset. Yung isa naman, yung father ni Robert mismo, meron siyang poor mindset when it comes to handling money. At syempre, pagdating sa pagninegosyo. Sa librong ito ay matututunan nyo rito kung ano ang difference ng assets and liability. Dito rin, sinabi rin dito, ang isa sa mga pinaka-famous na mga turo ni Robert Kiyosaki na marami rin kumontra nung una, pinabis niya itong libro na ito, no? Yung regarding sa your house is not an asset, it's a liability. Isa rin dito sa mga natutunan ko sa librong ito, rich people don't work for money. Dito rin sa librong ito ay pinakita rito kung paano ba gumagalaw ang pera ng mga mayayaman, middle class, at ng mga mahihirap na tao. Sa sobrang good reads itong librong ito, ay napabili rin ako ng iba't ibang mga libro din ni Robert Kiyosaki na umabot rin ng 20 books niya. So yan, pakita ko sa video na to, tingnan nyo. Ito yung pinaka-fundamental ng lahat ng libro ni Robert Kiyosaki. Kahit na paulit-ulit yung iba niyang kwento, meron ka pa rin matututunan mga lessons. Napayas ka ba sa content na ito? Kung oo, ay like, share, subscribe, comment, at react ka naman
dito sa video na ito. Guys, sino hindi papayas dyan? Yes! Bye-bye!